Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ikatlong linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon, pinapaalala sa atin na ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay may kaakibat na pananagutan, kagaya ng ipinagkatiwala niya kay San Pedro, ang unang Santo Papa. Sa misang ito, ipagdasal natin ang darating na conclave na magsisimula sa Martes upang gabayan ng Espiritu Santo ang mga kardinal na pinagkatiwalaang gawin ang atas sa gawain ng pagpili ng susunod na Santo Papa. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Ay kapayapaan sa mga taong tinatulog na niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyin ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok Sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Jesucristo, Ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Diyos Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban, upang ang kadakilaang dulot ng pag-ibig sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipon na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinaninindigan ng mga apostol na ang Diyos ang dapat nitong sundin at hindi ang tao, kahit ito ay mga hulugan pa ng pagpaparusa sa kanila. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon, sila'y patatawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itutugon, Poong sa aki nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita ay pinupuri at ako ay iniligtas. Kaya ang kaaway ay hindi na nakuhang matuwa at magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagliligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin ang ligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako ay dinggin,
Ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko ay galak ng iyong hubarin ng aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay hindi magsasawa. Poong sa akin nagliligtas, ang dangal mo'y aking galak. Sa ikalawang pagbasa, isinasalaysay ni Apostol San Juan ang batayan kung bakit ang Diyos ang dapat na sundin. Nasa Kanya ang kapangyarihan, karunungan at kalakasan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan, sa Kanya na nakaluklok, sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinunod ng mga apostol ang sinabi ni Jesus na ihulog ang lambat kahit magdamag na silang walang huli. Napuno ang lambat at nakilala nilang ang Panginoon ang kausap nila sa pangpang. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukan liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ni Simon Pedro ito, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang.
Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halik kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Easter po ulit. Magandang hapon naman po, Father Franz. Happy Easter. Ano ang gagawin mo kapag nakaharap mo yung isang taong alam mong may atraso ka sa kanya? Makatitingin ka ba ng diretso? Iiwas ka ng daan? O iiwas ka ng tingin? Minamahal ko mga kapatid, ganyan-ganyan ang sitwasyon ni San Pedro sa Ebanghelyo natin ngayon. Matapos na 3 beses niyang itatwa ang Panginoon bago ang pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoon sa krus, ngayon, 3 beses siyang tatanungin ng Panginoon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Napakahalaga po ng isang detalye sa Ebanghelyo natin ngayon na siguro hindi ninyo napansin. At ano yon? Sa Ingles, ito yung tinatawag na charcoal fire. Pakiulit nga po, yung baga o yung mga uling o yung apoy kung saan nagluto ng almusal ang Panginoon kasama ang mga alagad. Pero kung matatandaan ninyo, itong salitang ginamit dito ay siyang ginamit din noong ang Panginoon ay nililitis at si Pedro ay nasa labas ng hardin o nasa bakuran noong pretoryo kung saan nililitis ang Panginoon. Ano ang ginagawa ni Pedro? Nagpapainit sa harap ng charcoal fire. Sa harap ng apoy, nagpapainit siya nang tanungin siya ng 3 ulit. Hindi ba nakikilala mo siya? Si Jesus? Hindi ba't kasama ka niya? At ano ang sagot ni Pedro? Hindi. 3 beses yon. Kaya ngayon sa Ebanghelyo parang replay. Nasa harap ulit ng apoy si Pedro, but this time it is Jesus asking Peter, do you love me?
3 times para, sabi nga nila starting over again. 3 beses nagtakwil, 3 beses ipapahayag ni San Pedro ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. At alam ninyo, ito yung isang magandang uri ng pagkapahiya. Yung mahiya tayo dahil sa kasalanang nagawa natin. Dahil ang dapat nakatumbas ng kahihiyan ng kasalanan ay yung kahandaan nating itama yung mga pagkakamali natin. Alam nyo, may mga tao, kapag nagkasala, alam naman niyang may kahihiyang katumbas yon. Pero merong mga tao, nagkasala na nga, pinaninindigan na lang yung kanilang kasalanan kahit na nakakahiya. Kaya meron tayong term dun sa Tagalog, hindi magandang pakinggan. Tanong nyo sa akin, ano yon? Ang mga taong hindi marunong mahiya sa kasalanang ginawa, walang hiya. Hindi ba yun ang tawag natin sa mga taong hindi marunong mahiya sa kasalanan? Pero yun na nga, nakalulungkot. Alam na mga nating may kasalanan, alam na nga nating hindi marunong mahiya sa kasalanan, binoboto pa natin sa halalan. Ay, sorry. Nadulas lang po. Di ba? Kapag ang kasalanan ay pinaninindigan at ang kasalanan ay nagdudulot ng kahihiyan, ito ay panawagan para sa atin na magbagong buhay. Hindi panindigan ang kahihiyan ng kasalanan, kundi itama kung ano yung nagawang kamalian. Amen? At yun naman ang ipinapaalala sa atin, di ba? Last week pa, ipinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat sa kanyang mga alagad bilang paalala na pinatawad ko kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya walang dahilan para kayo'y manatili sa kasalanan. Inaanyayahan tayo ng Panginoon kagaya ni San Pedro. Minsan nating tinalikuran ang Panginoon, ngayon ay pagkakataong ibinibigay sa atin para muli siyang yakapin at tayo ay sumunod kay Jesus. Amen po ba yun? Kaya nga po, minamahal ko mga kapatid, sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin. Hindi ba? Ano ang sabi ni San Pedro? Mabuti nang kami ay malagay sa kahihiyan dahil sinusunod namin ang Diyos. Sapagkat mas mabuti nang mapahiya kami dahil sinunod namin ang Diyos kaysa mapahiya kami dahil sinuway namin ang Diyos at mas sinunod namin ang tao. Kaya ito yung paalala sa ating lahat. There are times in our lives that we will be humiliated. Bahagi ng buhay natin yung mapahiya tayo. Pero tandaan natin, yung pagkapahiya, hindi ito dahilan para tayo ay manatili lang sa kasalanan, kundi dapat tayong magbagong buhay at gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban lamang ng tao. Kaya ito ulit yung paalala ko, kasi papalapit na po tayo sa eleksyon. Di baling mapahiya kayo kasi hindi nanalo yung kandidato ninyo, kaysa mapahiya kayo kasi ang ibinoto ninyo, yung kandidatong llamado, pero pag nakaupo na sa pwesto, talo ang taong bayan. Nanalo nga ang kandidato mo, natalo naman ang taong bayan, hindi ba't mas malaki ang kahihiyan? Bato-bato sa langit ang tamaan, sana'y masapul kayo ng mabuti. Dahil ang halalan ay hindi biro. Ang halalan ay kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng bayan. Amen? At binibigyan tayo ng magandang katangian sa Ebanghelyo ngayon ng kung ano ang dapat hanapin natin sa mga lider na pipiliin natin. Ang sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Pagkatapos sabihin ni Simon na, opo, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ano ang sabi ni Jesus? Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ano ang ibig sabihin nun? Ang totoong naglilingkod ay hindi lang yung may pagmamahal sa Diyos, kundi yung marunong maglingkod sa tao. Maraming magpapakilala sa inyong kandidato na may takot daw sila sa Diyos. Pero ang tanong, masasabi ba nating may takot sila sa Diyos kung napapabayaan nila ang mga taong kanilang pinaglilingkuran?
Kaya ang palagi natin titingnan, yung track record. Ito bang mga kandidatong ito ay talagang naglingkod sa taong bayan? O naglingkod lang sa kanilang pamilya? O kaya naman, nagpatawa lang, kumanta lang, ng entertain lang? Ano ba ang pamantayan? Pakanin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Yung totoong may malasakit, yung totoong may nagawa na, at yung alam nating may kakayanang gumawa para sa ikabubuti ng mga tao. Amen ba yon? Hindi po pwedeng pakyut lang. Si San Pedro, hindi nagpakyut sa Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinabing, Lord, love kita. Tingnan mo, sasayawan kita. Lord, mahal kita. Gusto mo kantahan kita? Lord, mahal kita. Gagamit ako ng mga matatamis na salita para mapatunayan ko sa iyong mahal kita. Di ba? Ano ang sabi nung kanta na nauuso ngayon? May mali dun eh. Di ba? Walang magagawa, mahal ko na. Walang magagawa, mahal ko na. Mali yun. Dahil ang totoong nagmamahal, dapat may nagagawa. Amen ba yon? Ang totoong nagmamahal, hindi po pwedeng puro salita lang. Dapat mayroong ginagawa. Amen ba yon? O, kaya yan ha, huwag kayong magpapadala sa matatamis na salita, huwag kayong magpapadala sa kanta-kanta, sa kembot-kembot at pakyut lang. Tandaan ninyo, ano ang sabi sa Ingles? Action speaks louder than words. Kaya yun ang dapat binabasa natin, sapagkat ang pamantayan ng Panginoon, kung totoong minamahal ni Pedro si Jesus, ay kung handa niyang gawin ang mga sakripisyong ito alang-alang sa mga tupang kanyang pinaglilingkuran. Amen ba yon? Kaya nga bandang huli, ano ang sabi ng Panginoon? Darating ang panahon na dadalin ka ng mga paa mo sa mga lugar na hindi mo gusto. Noon, binibihisan mo ang iyong sarili, pero darating ang panahon, iba ang magbibihis sa iyo. Isinasalarawan ng Panginoon kung paano papatayin si San Pedro at kung paano siya makasusunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bandang huli, yun ang sana'y hanapin nating katangian sa mga hinahanap nating leader. Yung marunong magsakripisyo para sa bayan at hindi yung mga isinasakripisyo ang bayan para lamang sa sarili. Ngayon, hindi lang naman po ang mga Pilipino ang haharap sa pagpapasya sa pagpili ng ating mga susunod na pinuno. Sa May 7, Martes, magsisimula po ang conclave o ang pagpili ng mga kardinal sa susunod nating Santo Papa. Kagaya ng sinabi ko noong mga nakaraang linggo, ito po'y isang bagay na dapat nating ipagkatiwala sa Espiritu Santo. Hindi ito kagaya ng eleksyon natin na kailangan mangampanya, hindi ito politika. Ito, sabi nga ni Archbishop Charles Brown, ang ating papal nuncio, ito yung klase ng eleksyon na may nanalo na. Dahil alam na ng Diyos, alam na ng Espiritu Santo kung sino ang susunod na Santo Papa. Pinagkakatiwala lang ng Diyos sa mga kardinal ang lumabas ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagboto. Kaya nga ang hiling natin, hindi na masyadong magtagal ito. Sapagkat habang tumatagal na wala tayong Santo Papa, tumatagal din ang pangungulila natin bilang simbahan. At habang tumatagal na wala tayong Santo Papa, maraming mga desisyon na mahalaga para sa kapakanan ng simbahan sa buong mundo ang nakabitin. Kaya ipagdasal natin na patuloy na gabayan ng ating Panginoon ang mga kardinal na papasok sa conclave sa darating na May 7. At sana, kagaya ni San Pedro, dahil ang i-elect na Santo Papa ay magiging kahalili ni San Pedro, sana nga maipagpatuloy ang sinimulan ng unang Santo Papa na si San Pedro na mahalin ang mga tupa, pakainin ang mga ito ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya at lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom. Sa mga nabubuhay at mga namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli at mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang puno ng pag-ibig upang manatili tayo bilang simbahang umaako sa gampanin ng pagmamalasakit. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga naorden ng pamunuan ng simbahan, upang pangalagaan nila ang kawan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa halalan sa susunod na linggo, upang ang mga boboto ay maging mapanuri at ang mga mahalal ay yaong may puso sa Diyos at sa bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa gaganaping paghalal sa bagong Santo Papa, upang gabayan ang gawain ito ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang ating pag-ibig sa Panginoon ang magbunsod sa atin na maging mapanagutan sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, lalo na si Papa Francisco, upang gantimpalaan ng pag-ibig nilang ipinakita sa pag-ako ng pananagutan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, lagi mo kaming pinapagsalo sa banal na piging, upang akuin namin ang gampaning pakanin at alagaan ng iyong kawan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo pong lahat. Ngayon po ay sasagawa na natin ang pag-aali ng bulaklak at pagpuputo ng korona sa ating mahal na Birhen.
Magsitayo po ang lahat. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, na niloob mo ng aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana! Hosana, Hosana,
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Felipe at Santiago at lang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit.
amin ngayon na aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Gaganapin ngayon ang pagtatalaga at paghahayo para sa mga PPCRV volunteers para sa halalang pambansa at lokal 2025. Reverend Father Joseph Franz T. Dizon, malugod ko pong ipinakikilala sa iyo at sa ating sambayanang nagkatitipon ngayon ang mga nagpahayag ng pagnanais na voluntaryong makapaglingkod sa darating na halalan sa 12 ng Mayo mula sa ating parokya. Narito po ang mga miyembro ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dito po. Lumapit na po ang mga itatalaga. Minamahal ko mga kapatid, sa panawagan ng ikalawang konsilyo plenaryo ng Pilipinas na ang mga laiko ay manguna, kasama ng mga pari sa pagpapahayag ng mabuting balita sa makabagong panahon. Ito ay siya ring pagtugon natin sa hamon ng Panginoon, ang mabuting pastol upang tayo bilang mga binyagang Kristiyano ay makisangkot sa ating lipunan. Bilang pagpapakita ng inyong taus-pusong paglilingkod sa Diyos at sa bayan, mangyaring itaas ang inyong kanang kamay at ipahayag ang inyong tugon sa mga sumusunod na katanungan. Buong katapatan ba kayong mag-aalay ng inyong sarili bilang mga voluntaryong lingkod ng Diyos na magsisikap na panatiling malinis, tapat, wasto, makabuluhan at payapa ang darating na halalan? Opo.
Buong katapatan nyo bang gagampanan ang inyong tungkulin at pananagutang ipinagkaloob sa inyo ng PPCRV ng may paggalang at buong pag-iingat? Opo, sa awa ng Diyos. Kalingain nawa kayo ng Diyos sa inyong pagbibigay ng sarili at pagnanais magkaroon ng isang payapa at matapat na halalan. Buong pananalig tayong manalangin sa ating manlilikha. Hingin natin ang kanyang pagbabasbas ng mga nais na maglingkod na nasa kanyang harapan. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga PPC volunteers, iyuko ang inyong ulo. Diyos ng kaluwalhatian, ang iyong anak na ipinakita na sa amin na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa kababaang loob at nagsisising puso. Basbasan mo ang mga kapatid naming nasa harapan mo na tumugon sa tawag ng pangangailangan ng iyong simbahan at sinisintang bayan bilang mga voluntaryong lingkod sa darating na halalan. Gawin mong mabunga ang kanilang gampanin at ang kanilang mga pagsisikap at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ilayo sila sa lahat ng kapahamakan at banta ng karamdaman. Balutin nawa sila ng paggabay ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, sa lahat ng kanilang gawain. Manatili nawa silang nakatanaw kay Kristo bilang halimbawa ng paglilingkod at buong galak at kababaang loob na sundin ang kalooban ng Ama. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Iyuko ninyong lahat ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, pararangalan natin ang mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, ikinagagala kong iharap sa inyo ang ating mga PPCRV volunteers. At sa ngalan ni Monsignor Memeng Salonga na ating Kura Paroko, taos puso natin silang tanggapin sa pamamagitan ng ating palakpakan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoon.
laetare Virgo Maria, Alleluia. Oremus. Deus que per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta que sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium aneat semper nobiscum. Ave Maria Purissima, palakpakan natin ang mahal na Birheng Maria. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,